Good morning mga idol. For today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano ako gumawa ng kilawing bangos. Tara, samahan niyo ako. At ito syempre, mauna, tanggalan natin ng tinik yung ating bangos. Ayan, ingat lang tayo mga idol, baka masungga tayo. Kailangan dito mga idol, yung ano talaga, matalim na kutsilyo para hindi madurog yung laman ng ating bangos. Pagdating sa ulo, mga idol, wag na nyo nang isama yung ulo kasi hindi yan pwedeng isama ni matigas. Yan, putulin natin mas bandang liig ng bangos. Yan, kung mapapansin nyo mga idol, may ano yan, may itim na sa loob ng kanya, hindi rin yung pwedeng isama. At shoutout din pala sa mga kamag-anak ko dyan sa Matampay, Bukana, Calalano del Norte. Dahil doon ako natuto kung paano magkilawin ng bangus. At sa aking idol dyan, si Idol Ian Kagay na nagbablog din. Idol, shout out sa'yo. Ayan, ngayon, ang tinik, ipapakain na lang natin sa mga alagang aso. Lulutuin natin yung naman. Ngayon, dito, alisin natin yung tinik dito sa kanyang dyan. Yan. Yan yung mga masasakit na tinik pagka yan ay makain natin. Kaya kailangan alisin natin. Kailangan tanggalin talaga yung lahat ng itim kasi yan mga idol, malakas yan. Yung mga tinik sa gilid kailangan alisin kasi hindi kayang masawi ng tukayan mga idol. Pero yung mga maliliit na tinik sa loob ng tiyan, ayun kayang lusawi ng suka. Isa naman, tanggalan din natin ang itim. Yung mga tinik niya sa kabilang labi ng ating bangos. Para naman doon sa mga hindi marunong magtanggal ng tinik, pwede naman sa sa pagbilahan nyo, ipatanggal nyo na para gawa kayo ng kilawin. Sabihin nyo lang pang kilawin. Alisin nila yun. Tanggalan natin ng tinik. Ilalim. Saka sa taas. Yan mga idol, kailangan simot na simot yung mga tinik para
pagkain natin hindi matigas. Yan mga idol, ang susunod, babad natin siya sa suka, ano. Pero bago ibabad, lamas-lamasin muna natin ng kaunti para matanggal yung mga dulas, mga ano yun, malalangsa. At kailangan magpigpigain yung anong maigi para talagang pagkain hindi madulas. Mas masarap pag walang dulas. Kaya siguro yung iba, pag gumawa, kaya hindi sila na satisfy sa kanilang kilawin kasi medyo madulas. Ito, ang technique lang dito mga idol, sa natutunan ko lang, kailangan piga talaga para hindi mo maramdaman yung kanyang dulas. Yan. Yun nga pala yung pagbabad natin, mga ano lang, 3 to 5 minutes. Okay na yan. Yan. Yan, tapos na natin pigaan. Ngayon, ang susunod naman, iwain na naman natin yung ricado. Number 1 mga idol, yung luya. Kailangan hindi mawala yun. Yan yung talagang isa sa mga nagpapaalis ng langsa, yung luya. Yan, kailangan mapino para kahit masama sa subo, hindi masama ang lasa. Kailangan maliliit ang hiwa mga idol. Tapos sibuyas, kailangan din, pino din. Sibuyas. Tingnan kung mapapansin yung mga idol. Kailangan ano rin, maliliit. Tapos para medyo lumasa talaga rin, dalawang sibuyas, hindi naman gaanong malaki. At kailangan may kalamansi din para yung asim magsama-sama sila din sa suka, mas masarap. Tapos yung ano, isa, yung sili. Dapat hindi mawala yun pag may kilawin ka. Kasi pagka nagkilawin ka na walang sili, parang ano, hindi masarap. Yan talaga din ang isa sa nagpapasarap, yung sili. Ayan. Ayan, tigaan natin yung ng kalamansi. Sa kalamansi naman, kundi 5, 6, ganun, mas marami, mas masarap. Para susuot doon sa bangus, yung asim, kahanghang. Yan, napakasarap sa ganun. Tapos kahit patakan lang yun ng konting bitsin mga idol, eh, masama din naman pag maraming bitsin, eh, hilaw yan. Ang sunod natin gagawin ngayon, ihalo na natin yung mga ricado natin doon sa bangus. Mga idol, hahaluin natin. Lagyan natin ng suka. Mayroon na rin yung kalamansi. Haluin yung maigi mga idol kung ano yung gagawa para mapantay yung ano, yung asin doon sa laman ng bangus. At sunod yung gagawin natin, lagyan natin ng sili para mas masarap. Walang sili, kulang sa sarap yan, sigurado. Yan, lagyan natin ng mga 6 na sili lang. Pwede na yan. Tapos, kaya na rin yung magtansya. Kung gusto nyo na mas hanghang, eh, damihan nyo ng sili. Sa akin yung ano hindi ko ganong ginadamihan kasi yung iba hindi makakain. Kung ako lang, eh, 20 sili pa yan. Kaya ko, pero yung mga kasama natin dito ba, hindi gan. Ano sili, kaya sakto lang ilagay natin.
Ngayon pala mga idol, mas masarap pag nagkilawin. Dapat ilagay sa ref para malamig. Mas masarap pag malamig yung kilawin. E pagkatapos nito, ilalagay natin sa ref. At doon natin ilagay sa freezer para mabilis lumamig. Mga 10 minutes to 15 minutes mo ilagay sa freezer. Pagkuha mo niyan, malamig sigurado na yan. Pero kung wala ka namang ref, di wag na. Sarap din yan pag medyo naluto na. Suka. So ngayon mga idol, ilagay natin siya sa ref. Sa freezer natin siya ilagay para mas mabilis lumamig. Yan, ito na mga idol. Hindi ka naman nagmamadali. Ito na yung ilawin natin, tikman natin kung ang lasa. Sarap. Tamang-tama yung asim at anghang mga idol. At salamat sa mga nanonood at shout out sa aking mga kamag-anakan sa Mindanao, lalo sa Embargo. Napakarami kong kamag-anak dyan at sa aking pamilya sa Embargo. Thank you for watching.